Good news na may kinalaman sa isang sensational case ng ating opisina na hinawakan ng personal ng ating hepe. Pinakanaging bunga po ng kasong ito ay ang pag-abolish ng death penalty sa Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay natin? Panoorin po natin ang special report na ito. Para sa maraming kaso ang nakapag-promote sa akin bilang cabinet rank, naging Presidential Lingkod Bayan Awardee tayo, Wow. naging SG31, katumbas ng Department Secretary ang rank, noong September 2004. Salamat sa CSC. Yan ay ang pagtatanggal ng bitay sa Pilipinas. Na sinusugan naman ako ng Kongreso noong June 2006, pero January 2004, napatigil natin ang mga bitay na ang bibitayin sana noon ay 1,000 mahigit. Sa pamamagitan ng kaso ni Roberto Lara at Roderick Licayan. Ito ang isa sa mga sensational cases na nagbigay kulay at ningning sa ating PAO Chief Persida Acosta sa kanyang karera bilang punong manananggol pambayan. Subalit hindi naging madali para sa ating hepe ang laban na ito. Nag-umpisa akong mag-isa, ang kasama ko lang si Monsignor Bobby Ulaguer, DCRH. Yung pala dadami ang tutulong. Amnesty International, European Union, UN, pati ang BAC, ang Volunteers Against Crime and Corruption, sumama sa akin nung mag-argue ako ng 4 na oras sa Supreme Court. At nanalo tayo sa suspension ng bitay, ang boto 8-6. Nagbigay kulay yung oral argument sa tanong na, was there a crime committed? Ang sagot ko, we do not know, Your Honor. Do not know, I do not know. Only God knows. So, yun, napatigil ang bitay. Sa pagdalo niya sa culminating activity ng persons deprived of liberty nito lamang buwan ng Hulyo ay bumungad sa kanya ang isang magandang balita matapos ang mahigit 26 na taon. Masaya ako dahil ngayon ko nalaman na sila po'y nakalaya na. Isa sa dalawang ito ay si Roberto Lara na nakauwi na sa kanyang ina sa probinsya ng Negros Occidental. Agad naman itong kinumusta ng ating hepe sa pamamagitan ni Regional Public Attorney Edmond Guillen ng PAO Region 6 na personal na pinuntahan si Roberto Lara sa kanilang tahanan. Ano na ba tiyagaan mo to during that time nga wala mo dayon bitay mo ba? Yung naman ko daw hindi siguro matuloy kay siyempre nadakpan ang tiyo ko mo. Yung tiyo ko nadakpan isklante tinisiling ko sa ako niya wala mo ko sala. Kaya mo tingin ko sa korte bala. Ginako niya. Tisang sa sulod ka nagpakabuot ka gid eh. Oo, buot yan ni. Ti ano imo to ginaobra sa sulod ka. Bra ko to kala ko sirbing sa may mga manggarano to na peso. Bulig ko tayo bukas pinggan, nilihig, tapos manimpyo sa mga kwarto. At dito nga ay nakausap ng ating hepe si Roberto sa pamamagitan ng isang tawag. Torne, salamat po sa tulong mo sa akin. Salamat po. Pupuntahan na lang kita dyan pag gagalawin ko kayo. Opo. Meron kaming panahon. Ha? Opo, Torne. Salamat po ha. Pakabait ka ha. Mabait ka. Mabait naman taga ako to, Torne. Sa pagdalaw na ito ng PAO ay may hatid na magandang balita para kay Roberto Lara. Ito ang pagtupad ng pangako ng ating hepe na nagsilbi niyang inspirasyon at pag-asa. Tisang kwan sang ginabalan ka to ni Chief Acosta kan o sang una nga promisahan niya kung makagwa ka tagaan ka sa trabaho. Oo. Te why mo ginamalipatan? Wala akong lipatan kay wala akong lipatan hindi. Te pagwa mo nadumduman mo na dayon. Dumduman ko. Diyan ka man magtrabaho. Malapit ka kay nanay. Opo. May kasama si nanay. Opo, dito na po. Ulot. Opo. Salamat po, Torne. Salamat po. Wala ka. Oo. Chef, Dire, kaya niya yan. Oo. malakas pa sa chef. Malakas pa sa kalabaw. Malakas pa yan. Oo. Bahala ka na. Gayon na lamang ang pasasalamat ni Roberto Lara at ng kanyang ina sa ating butihing hepe, PAO Chief Persida Acosta. Attorney, salamat din ako. Kay nabuhay asa ikaw, attorney, maedad ka 90 o 100. Kaya ako sa mong 85 na ko, attorney. Wala na, attorney, salamat din, attorney. Salamat sa yagid. Oo. Wala na rin kami siguro. Para sa #Pala 4th Anniversary Special Report, ako si Geraldine Ranyes, Persida Acosta, hustisya para sa masa, katarungan laban sa kahirapan.